Kumusta po, mahal ko mga seniors? Diretso na tayo sa isang mahalagang tanong na madalas bumabagabag sa atin. Gaano nga ba kadalas dapat maligo ang ating mga senior? Ang totoo po, ang mga eksperto sa kalusugan at pangangalaga sa balat ay nagre-rekomenda na ang mga senior ay maligo lamang minsan o 2 beses sa isang linggo. Alam kong nakakagulat at tila salungat ito sa nakasanayan nating pag-iisip na araw-araw dapat maligo para malinis. Pero may napakagandang dahilan po sa likod ng rekomendasyong ito at ito po ay nakabase sa siyensya at sa mismong pagbabago ng ating katawan habang tayo ay tumatanda. Maraming dahilan kung bakit hindi laging maganda ang araw-araw na pagligo para sa ating mga senior. Hindi lang ito tungkol sa personal na kagustuhan, kundi sa mismong kalusugan at kaligtasan. Uno, ang pagbabago ng balat sa pagtanda. Habang tumatanda po tayo, natural na nagiging manipis at mas tuyo ang ating balat. Ito po ay dahil sa pagbaba ng produksyon ng natural na langis, sebum, ng ating balat. Sebum po ang nagsisilbing proteksyon at moisturizer ng ating balat. Kapag nabawasan ito, bumababa rin ang kakayahan ng balat nating magpanatili ng moisture. Pagkawala ng natural na proteksyon, isipin po ninyo, ang balat natin ay may sariling protective layer na gawa sa natural na langis at beneficial bacteria. Ang layer na ito ang nagtatanggol sa atin laban sa mga masasamang mikrobyo at nakakatulong para manatiling supple ang balat. Kapag madalas tayong maligo, lalo na sa mainit na tubig, na nakakatanggal lalo ng lamis at gumagamit ng mga sabon na malakas magtanggal ng langis. Yung tipong super bango at super bula, tinatanggal natin ang mahalagang layer na ito. Dahil po di po, nawawala ang natural na pananggalang ng ating balat. Pagtuyo at pagkabitak ng balat, dahil po nawawala ang natural na langis, nagiging mas madali po na maging tuyo, makati, at magkaroon ng bitak o sugat ang balat. At kapag po may bitak ang balat, mas madali na itong pasukan ng mikrobyo at maging sanhi ng impeksyon. Parang lupa po na lalong natutuyo at nagbibitak kapag madalas na nilalagyan ng tubig ng walang tigil. Nawawala ang natural na moisture nito at nagiging marupok. Mas mahirap din pong gumaling ang sugat sa balat ng senior. Panganib sa kaligtasan, agkahulog. Hindi lang po ang balat ang issue. Mahalaga rin po ang kaligtasan sa banyo na madalas nating hindi binibigyang pansin. Para sa ating mga senior, ang paggalaw ay maaaring maging hamon at ang balanse ay maaaring humina dahil sa edad, kondisyon ng katawan o gamot. Madulas na kapaligiran. Ang banyo po ay isang lugar na madalas maging madulas at basa na malaking sanghi ng pagkahulog. Alam po natin na ang pagkahulog ay isa sa mga pangunahing sanghi ng pinsala sa ating mga nakatatanda. Ang simpleng gawain ng pagpasok at paglabas ng shower or bathtub ay maaaring maging delikado. Mas kaunting ligo, mas ligtas. Mas kaunting ligo, mas kaunting pagkakataon na malantad sa madulas na kapaligiran ng banyo. At mas kaunting panganib po na madulas at masaktan. Ito po ay isang direktang paraan upang mabawasan ang isa sa mga pangunahing banta sa kaligtasan ng mga senior sa bahay. 3. Respeto sa natural na proseso ng katawan. Ang ating katawan po ay may sariling kakayahan na maglinis at magprotekta sa sarili. Mayroon po tayong beneficial bacteria sa balat na tumutulong para manatili itong malusog. Pagsira sa balanse ng mikrobyo. Kapag po sobra tayo sa pagligo at gumagamit ng malalakas na sabon, sinisira natin ang natural na ekosistema ng balat na inilalantad ang sarili sa mas maraming problema tulad ng pagkakaroon ng fungi o iba pang skin conditions. Mahalagang tips para sa kalinisan at kalusugan ng mga senior. Dahil po dito, ang punto ay hindi ang pagtigil sa pagligo o pagiging pabaya sa kalinisan. Ang punto po ay ang paghahanap ng tamang balanse. Isang balanseng nagbibigay prioridad sa kalusugan ng balat, pinoprotektaran tayo mula sa mga panganib at nirerespeto ang natural na proseso ng ating katawan. Pwede po nating panatilihin ang kalinisan sa ibang paraan na mas ligtas at mas akma sa pangangailangan ng ating balat. Habang tayo ay nagkakaedad, narito po ang ilang detalyadong tips na pwede ninyong isama sa araw-araw ninyong routine para sa mas maayos na kalinisan at kalusugan. Tamang paraan ng pagligo. Kung kayo po ay maliligo,
Gumamit ng maligamgam na tubig, hindi mainit. Iwasan po ang mainit na tubig dahil ito ang pangunahing nagtatanggal ng natural na langis ng balat. Ang maligamgam na tubig ay sapat na para makapaglinis ng hindi nagpapatuyo. Isipin po ninyo, parang paghuhugas ng masilang damit. Kailangan ng malumanay na init. Pumili ng mild, unscented na sabon o body wash. Maghanap po ng sabong walang amoy, unscented o partikular na ginawa para sa sensitibong balat. Mas maganda ang mga sabong may moisturizer o cream-based na formula dahil hindi ito ganon kabilis magtanggal ng natural na langis. Iwasan po ang mga antibacterial soap para sa buong katawan, maliban kung may partikular na payo ang doktor, dahil maaari nitong tanggalin ang good bacteria sa balat. Limitahan ang oras ng pagligo. Hindi na po kailangan ng mahabang ligo. 5 minuto ay sapat na para sa paglilinis ng importanteng bahagi ng katawan. Kung maaari, iwasan ang paggamit ng lufa o washcloth na masyadong magaspang sa balat. Ang malumanay na paggamit ng kamay na lang po ay sapat na para linisin ang balat ng senior. Dahan-dahan sa pagpapatuyo ng balat. Pagkatapos maligo, huwag kuskusin nang matindi ang balat gamit ang tuwalya. Sa halip, dahan-dahang tapikin o idampi ang tuwalya para matuyo ang balat. Ang agresibong pagpupunas ay maaaring makairita at makapinsala sa manipis na balat. Magpahid agad ng moisturizer. Ito po ang isa sa pinakamahalagang hakbang. Habang medyo basa pa ang balat pagkaligo, sa loob ng 3 minuto pagkatapos lumabas ng shower, magpahid ng makapal na moisturizer. Maghanap ng mga produkto na mayaman sa ingredients tulad ng ceramides, hyaluronic acid, o shea butter. Ang paggawa nito ay nakakatulong na ma-lock in ang moisture at maiwasan ang pagkatuyo ng balat. Kalinisan sa pagitan ng mga ligo, daily hygiene routines, adult wet wipes. Ito po ay inyong best friend. Gamitin ang unscented at hypoallergenic adult wet wipes para linisin ang mga bahagi ng katawan na madalas pagmulan ng amoy at mikrobyo. Partikular na linisin ang mga lugar tulad ng kilikili, singit, sa ilalim ng dibdib o folds ng balat at puwit. Gawin po ito araw-araw o kahit 2 beses sa isang araw, depende sa inyong aktibidad. Madali po itong gamitin at nakakapagpabango agad. Spot cleaning. Kung may bahagi ng katawan na kailangan ng masusing linis, halimbawa kung nadumihan ng konti, pwede po kayong gumamit ng basang tela na may kaunting mild soap. Banlawan ng maigi at patuyuin ng lubusan ang lugar upang maiwasan ang moisture buildup na maaaring magdulot ng iritasyon o fungi. Foot care. Araw-araw. Ugasan ang paa gamit ang mild soap at tubig, lalo na kung may diabetes, at patuyuin ng lubusan, partikular sa pagitan ng mga daliri. Ito po ay mahalaga para maiwasan ang athlete's foot at iba pang impeksyon. Magsuot din po ng malinis at breathable na medyas araw-araw. Kaligtasan sa banyo, prioritizing safety measures. Non-slip mats. Lagyan po ng non-slip mats ang loob at labas ng shower o bathtub para maiwasan ang pagdulas. Siguraduhin ding nakakabit ng maayos ang mga ito at walang lukot na posibleng pagkadapaan. Grab bars, mga hawakan. Magpakabit po ng matibay na grab bars sa dingding malapit sa shower, sa tabi ng palikuran at sa tabi ng bathtub. Malaking tulong po ito para may masasaluhan kung sakaling mawala ng balanse. Konsultahin po ang propesyonal para matiyak na tama ang pagkakakabit. Shower chair bench. Kung nahihirapan po kayong tumayo ng matagal o may problema sa balanse, ang shower chair o bench ay napakahalaga. Mas ligtas po ang umupo habang naglilinis at nakakatulong din ito para makatipid sa enerhiya. Sapat na ilaw. Siguraduhin na maliwanag ang banyo para makita ng maigi ang bawat sulok, mga hadlang o basang lugar. Maaari ding gumamit ng nightlight para sa mga biyahe sa banyo sa gabi. Emergency contact. Panatilihin ang telepono o emergency alert device na malapit at madaling abutin sa banyo kung sakaling kailangan ng tulong. Pangkalahatang kalinisan at kaginhawaan. Holistic approach. Regular na pagpapalit ng damit. Palitan po ang damit araw-araw, lalo na ang underwear, para manatiling sariwa at maiwasan ang amoy. Ang malinis na damit ay nakakaramdam ng kaginhawaan. Malinis na tuwalya.
Gumamit ng malinis at tuyong tuwalya sa bawat ligo. O palitan ng tuwalya tuwing 2 hanggang 3 araw. Siguraduhin na tuyo ang tuwalya pagkatapos gamitin para maiwasan ang pagdami ng mikrobyo. Hand hygiene, paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay ng madalas gamit ang sabon at tubig at hand sanitizer kung walang access ay napakahalaga para maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo, lalo na bago kumain, pagkatapos gumamit ng banyo, at pagkatapos humawak ng mga bagay sa labas. Oral hygiene, kalinisan ng bibig. Sipilyuhin ang ngipin ng 2 beses sa isang araw at mag-floss araw-araw para maiwasan ang problema sa bibig, tulad ng cavities at gum disease, at mapanatili ang pagiging sariwa ng hininga. Ang malusog na bibig ay tanda ng pangkalahatang kalusugan. Proper grooming, pag-aayos ng sarili, ayusin din ang buhok. Nakakatulong ito hindi lang sa hitsura kundi sa pakiramdam ng dignidad, pag-aalaga sa sarili at kumpiyansa. Kaya po ang punto ay hindi ang pagtigil sa pagligo o pagiging pabaya sa kalinisan. Ang punto po ay ang paghahanap ng tamang balanse, isang balanseng nagbibigay prioridad sa kalusugan ng balat, pinoprotektahan tayo mula sa mga panganib at nirerespeto ang natural na proseso ng ating katawan. Pwede po nating panatilihin ang kalinisan sa ibang paraan na mas ligtas at mas akma sa pangangailangan ng ating balat habang tayo ay nagkakaedad. Ito po ay paalala sa ating lahat na ang kalinisan ay hindi lang isang routine. Ito po ay isang maingat at individual na gawain na dapat gabayan ng ating katawan at pangangailangan. Sa pagtatapos po ng video ngayong araw, gusto kong tanungin kayo, ano po ang natutunan ninyo tungkol sa kalinisan at kung paano ito mapanatili sa paraang pinakamainam para sa inyo?